Cebu naman ang bibida sa world stage. Ipinakita na ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Mactan Expo Center sa Lapu-Lapu City na magsisilbing pangunahing venue para sa ASEAN Summit sa 2026. Ayon sa Pangulo, imbes na sa Maynila, nais niya sa Cebu ganapin ang malaking pulong para maipakita sa world leaders ang ganda ng probinsya. Si Ina Mortel magbabalita. Nagbalik sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, Marso 16, para sa inaugurasyon ng Mactan Expo Center sa Mactan, New Town. Layo ng bagong pasilidad na palakasin ang MICE Tourism o Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. Ayon sa Pangulo, hamon para sa Pilipinas na habulin ang record ng Thailand pagdating sa turismo at ang Cebu ang magiging bida sa planong ito. Ay pinapalakas natin ang turismo sa Cebu dito sa pagbukas nitong Mactan Expo. Our tourism industry is now under a great deal of pressure dahil sa mga nangyayari. Facilities such as this are an encouraging sign, and I am excited to explore more ways to elevate Philippine tourism. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ng Chief Executive ang dahilan kung bakit Cebu ang napili para sa ASEAN Summit meetings ngayong taon sa halip na sa Maynila. Kumuhaan niya siya ng inspirasyon mula sa Indonesia na nagdala ng mga world leaders sa mga bagong tourist destinations sa labas ng kanilang kabisera. Dahil sa dami ng kailangang presidential suites at delegasyon, tanging ang Lapu-Lapu City ang nakitang sapat na lokasyon bukod sa Maynila. I took the page out of President Widodo's book. But everybody knows already Manila. But let's bring them to another place para makita naman nila. The only place that we could do it was here in Lapu-Lapu City. Pinuri din ng Pangulo ang bilis ng konstruksyon ng pasilidad na natapos lamang sa loob ng 2 taon. Isang bagay na anyay dapat tularan ng gobyerno para makatipid at mapabilis ang serbisyo. Binigyan din niya na malaki ang magiging pakinabang ng pasilidad sa ekonomiya ng lalawigan kahit tapos na ang ASEAN Summit. Inaasahan niyang magpapatuloy ang pagdagsa ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa world-class na infrastrukturang ito. So I congratulate you all, and I am happy that we have this here not only for ASEAN, not only for the big summit meetings, but for afterwards, because this will be here after the Philippine chairship of ASEAN is over at the end of this year. Mactan Expo will still be here to welcome all the visitors from around the world. Bukod sa mga gusali, tiniyak din ng Pangulo na patuloy na papagandahin ang mga infrastruktura sa lalawigan para mas maging komportable ang karanasan ng mga lokal at dayuhang turista. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News.